Magandang hapon, ngayon ay August 10, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Nakakaapekto pa rin ng southwest monsoon o habagat dito sa Luzon at sa western section ng Visayas. Makikita po natin dito sa ating satellite animation, halos sakop pa rin po ng mga kaulapan na associated with habagat yung malaking area po ng Luzon, lalong-lalo na yung western section nito. Ina-expect po natin hindi na ganun ka-enhance yung habagat unlike po nung mga nakaraang araw kung saan pinapalakas ito ni Bagyong Dolphin, pero medyo marami pa rin po yung dala nitong paulan and posible pa rin po na hanggang malalakas yung ating mga pagulan na mararanasan, lalo na dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. While for the area naman po ng La Union, Pangasinan, Benguet, maging dito sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito po sa Metro Manila, Rizal, Cavite at sa bahagi din po ng Batangas, ngayong gabi makakaranas pa rin po tayo ng biglaang buhos ng mga malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod po dito, meron din tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito pa ay isang tropical storm na may international name na Pelo. Huling namataan yung sentro nito sa layong 3,000 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Eastward po yung pagkilos nito sa bilis na 35 kilometers per hour. So pasilangan po ito at palayo sa ating area of responsibility and wala rin tayong ina-expect na magiging direct effect nito sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas araw ng Martes, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng occasional rains or meron pa rin po tayong mga pabugso-bugso ng mga malakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dala pa rin po ito ng habagat. While dito naman sa rest of Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, maging sa rest of Central Luzon, dito sa may Calabarzon, kasama na rin po dito sa Metro Manila at rest of Mimaropa, may mga scattered na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan and dala pa rin po ito ng habagat. Sa morning po hanggang noontime, pwede po nating masilayan yung haring araw. Ngunit pagsapit po ng hapon, gabi at madaling araw, tumataas po muli yung chance or nandun po yung chance pa din ng mga pag-ulan dala ng habagat. Meron pa rin po tayong ina-expect ng periods ng mga malakas na pag-ulan, kaya again, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. While for the area naman ng Bicol region, meron din tayong mga ina-expect na mga thunderstorms due to, or mga isolated na mga pag-ulan due to localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Palawan at Western Visayas, possible din po na may mga scattered na mga pag-ulan pa rin tayo na mararanasan. Dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of Visayas at whole area ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible lang yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala po ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 32 degrees Celsius. And sa ngayon po, dahil patuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan na dala ng habagat, nag-issue pa rin po tayo ng weather advisory kung saan today hanggang tomorrow afternoon, possible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, while 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, maging dito din sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. While for tomorrow afternoon naman, to Wednesday afternoon is mababawasan na po yung areas na ina-expect natin makakaranas nung hanggang sa mga malalakas po ng mga pag-ulan. So possible pa din yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa area din ng Occidental Mindoro. And for Wednesday afternoon naman to Thursday afternoon, possible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So mapapansin po natin, generally ay medyo improving po yung weather natin or less po yung mga pag-ulan na ating mararanasan kumpara dun sa mga pag-ulan na naranasan po natin ng mga nakaraang araw or nito pong nakaraang weekend. But still, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dahil
Dahil nga tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na naranasan natin ng mga nakarang araw, maaring saturated na po yung lupa natin. So possible na kahit onting pag-ulan po is meron pa rin or maging prone pa rin po tayo sa mga flash floods at landslides. Kaya again, pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, meron po tayong nakataas na gale warning sa Batanes, maging sa Babuyan Islands, kung saan mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, dito din po sa may western section ng Luzon, pag-iingat din po para sa ating mga kababayan dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon in the next 3 days para po sa mga piling syudad ng ating pong bansa. So expect natin patuloy pa rin na habagat yung prevailing for most area of Luzon sa ilang bahagi din po ng Visayas. So dito po sa Metro Manila at Baguio City from Wednesday to Friday, maulan na panahon pa rin po yung ating mararanasan. So possible ng morning hanggang noontime, medyo masilayan naman po natin yung haring araw, but pagsapit po ng hapon, gabi at ng early morning or ng madaling araw, nandun po yung mga pag-ulan po na ina-expect natin na dala ng habagat. May periods pa rin po tayo ng heavy rainfall or yung mga biglaang buhos ng malakas po na pag-ulan. Kaya again, doble ingat at pagiging alerto pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. While for the area naman ng Legazpi City, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga isolated o yung mga bilaang pag-ulan, dala po ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 21, while for the area naman ng Legazpi City ay 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly mga isolated po ng mga pag-ulan, dulot pa din ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 33 degrees Celsius, maging sa Iloilo City ay 25 to 33 degrees Celsius at sa Tacloban City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, bahagyang maulap hanggang sa maulap din yung ating kalangitan. Possible lang yung mga isolated na mga pag-ulan, dala po ng localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan. Kaya still, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 24 to 34, sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:22 p.m. at ang sunrise naman po natin ay bukas ng 5:42 a.m.